Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, balikan po natin ito hong nangyari hong TRICOM hearing diyan po sa House of Representatives At isa sa mga highlights doon mga kabida, ito hong confrontation sa pagitan ni Congressman Benny Abante at ito hong si Miss Joey Cruz. Nagalit po itong si Abante po mga kabida dahil minura daw siya ni Miss Joey Cruz sa kanya hong mga post. Okay? At dahil po doon, medyo nagkaroon po ng unjust vexation at sa palagay po ni Congressman Abante po mga kabida, siya po ay nilabag yung kanya hong human right. Okay? Now, ang tanong po dito, pwede po bang murahin ang sinumang mga empleyado at opisyal po ng gobyerno? Lalong-lalo na po ito hong mga elected officials po natin. Okay, kagaya po ng mga mambabatas, mga kabida, Ito po yung magiging sentro po ng ating discussion po ngayong umaga, mga kabida. Pero bago yan, isang magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Eto, makakasama po natin mga kabida, ito hong si Attorney Neil Abayon sa kanya hong legal discussion dito ho sa tanong kung pwede ho bang murahin ang mga empleyado o opisyal po ng gobyerno, ng sinuman. Tayo po, mga citizens ng Republika ng Pilipinas. Eto, pakinggan po natin mga kabida yung magandang talakayan po ni Attorney Neil Abayon. Okay, so good everybody. Your favorite lawyer po is back for another video. At ngayon po, papag-usapan natin kung pwede ba talagang murahin po ng mga common citizen katulad ko po na private citizen, kung pwede po ba natin murahin talaga yung mga politiko. Okay? So may dalawa po akong answer dyan. We have a long answer and a short answer. So sa long answer po, ang sagot po dyan is yes, pwede po ninyo murahin. However, subject po yan to certain requirements. Okay? Hindi po yung absolute na mumurahin mo lang for the sake of. Okay? Kaya ako nga po sinabing long answer. So make sure po panoorin nyo hanggang dulo yung video para mag-gets nyo po yung point ko, okay? At para naman po sa mga tamad or ayaw na panoorin tong video ko, ang short answer po natin is no. Huwag nyo na lang po murahin yung mga politiko para po at least makaiwas kayo sa mga posibleng kaso-kaso. Yung tulad po ng sabi ko, yung long answer po is yes, pwede po natin murahin yung politiko. However, subject na po to certain guidelines, okay? So ang pinaka-importante po talagang tatandaan natin dyan kung bakit pwede natin i-criticize yung mga politiko at kung saan sa mga pag-criticize natin minsan napapamura din po or napapa-express yung mga common citizen or yung mga private citizens is because the office po, the public office specifically, is a public trust, diba? So, ang ibig sabihin po niyan, ang public officers po talaga ay fully accountable to the Filipino people, okay? And it is for that reason po kung bakit sabi ng Supreme Court dun sa Labargan case, dapat wag po onion-skinned yung mga public figures, specifically elected officers po, okay? So, that was expressly mentioned po by Justice Leonen talaga. Take note po pala, yung dinidiscuss ko pong case dito is the Labargan versus People of the Philippines case. So dito po, this case involves slander or yung oral defamation po, okay? So basically, nireiterate lang naman dito ni Justice Leonen na when it involves fair commentary to a public officer's official duties, is hindi po yun siya libelous no matter how offensive the words that were used by the accused in a case. Kasi yun nga po, a public office is a public trust. Therefore po, yung mga public officers, they have the duty to be fully accountable at all times po sa Filipino people. So yan po yun. Kahit na po offensive yung pag-criticize nyo, as long as it involves the performance of duties ng isang public officer, hindi po yan siya mako-consider as a libelous or slanderous statement. Okay? And tandaan nyo rin po, one of the elements din po kasi of libel is that you have a malicious intent para manirang puri. So kung wala ka namang malicious intent talaga, it's a clear, fair commentary lang because of your observation sa mga nangyayari sa bansa natin, sa ginagawa po ng mga public officers, is napareact kayo, tapos dun sa reaction nyo, may nasabi kayong bad word against him, that can still fall po under the fair commentary doctrine as long as wala kayong malicious intent na manirang puri lang, diba? So, yan po yung kailangan ninyo tandaan, okay? At idagdag ko na lang din po pala, i-discuss ko na lang din po yung unjust vexation para mas maintindihan nyo po talaga yung limitations natin to criticize and to state offensive words against a public officer, okay? So, sa unjust vexation po kasi, that is a crime kung saan yung victim mo po is na annoy or yun nga,
na-vex or na-insulto based dun sa mga statements mo, okay? However, in unjust vexation po, kailangan pa rin po yan ng criminal intent. Meaning po na ikaw, no, pagsabi mo sa mga words na yon kung saan posibleng nainis yung isang public officer, sinadya mo talaga sabihin nyo ng paulit-ulit para insultuhin or inisin siya. Okay, yan po yung unjust vexation in a nutshell. So, stated differently po, ang point ko po dito, hindi po sufficient or hindi po sapat na yung magsabi ka lang ng isang bad word, automatic ma-vex agad or maaanoy yung isang tao. Kasi kung wala ka naman talagang criminal intent para inisin siya, hindi po yan papasok under unjust vexation. Okay? So, para po mas magka-idea kayo, bigyan ko po kayo ng example. Okay? So, pag sabihin ko po yung word na toot, yun na po yung bad word. Okay? Hindi ko na sasabihin yung word kasi hassle pa mag-censor sa video. Basta tandaan po niyo, pag toot, ibig sabihin yun na po yung bad word. So, sabihin po natin ganito yung statement na sabihin ninyo. Bayaran ka ng taong bayan. Toot! O, yan. Pag ganyan po, hindi po yan pwede pumasok for unjust vexation or libel kasi yung offensive word mo dun sa dulo is just a full continuation of your full statement expressing only your frustrations po in relation to that public figure. Wala namang clear intent dun Wala namang clear criminal intent para either manirang puri ka or insultuhin or inisin yung public officer. Okay? So yan po kasi yung isang element na nakakalimutan minsan Ngayon bigyan ko naman po kayo ng example na posibleng pumasok po for libel or for unjust vexation. Okay? So let's say ganito po yung sabihin ninyo. Pag nagta-travel yan siya abroad, yung nagbabayad dyan is si billionaire ganyan. At nung birthday din yan, niregaluhan siya ng ganito ganyan ni billionaire X, ganyan-ganyan. Toot, 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 toot mo, toot ka, mga ganyan-ganyan. Okay, so sa ganung statement po, pag i-compare nyo po from the first na example ko, dito po posible na kasing hindi na related sa official duty, diba? Kasi yung pinapag-usapan na is mga birthday gifts, tapos mga paglipad-lipad ng airplane. So pag ganyan po, that can already be considered as personal matters na po in relation to the public official. In short, hindi na official duty. So hindi na po yan covered ng protection ng free speech natin. At pangalawa pa, kung maririnig po ninyo doon, yung toot-toot na sinasabi ko, ang dami na pong toot pa ulit-ulit, diba? So pwedeng mainis na talaga dito yung victim ng statements mo at posible na rin ma-establish yung criminal intent mo dito na either mang-inis ka or manirang puri ka lang talaga. Not necessarily fair commentary or in good faith ka pa po talaga when you made those statements. Okay? So yan po yung dalawang examples na pwede ko mabigay kung saan hindi siya pwede pumasok under libel or unjust vexation versus dun sa posibleng pumasok siya for libel and or unjust vexation. Ayan po, pwede palang murahin itong mga opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na po itong mga elected officials po natin, mga kabida, no? Pero subject to limitations. Ito ho yung tatandaan po natin, subject to limitation po, mga kabida, no? Okay? Tama yung sinabi po ni Attorney Abayon, Okay? May karapatan po tayong punain itong mga opisyal po ng gobyerno, lalong-lalo na po yung dissatisfaction po ng mga kababayan po natin, sa kanilang trabaho po, mga kabida. Okay? As expected po, yung mga opisyal po ng gobyerno, yung mga nasa gobyerno po ay kailangan mag-perform po sa kanilang function, sa kanilang trabaho po, mga kabida. Kung meron pong napansin at napuna itong mga tao, yung mga Pilipino po, mga kabida, okay? Natural po na punain po sila, Meron pong public accountability. Itong mga opisyal po natin, mga kabida. Kailangan po silang mag-ingat po sa kanilang trabaho, Pero mind you, okay? Hindi sa lahat ng panahon daw, mga kabida, na pwede ho nating gawin yan, Kung personal na po, mga kabida, at wala na pong kinalaman sa kanyang official function, yan, wag ho nating gawin yung pagmumura po, sa kanila. Dahil papasok na po yan sa mga criminal cases po, na posibleng isampa po laban po sa atin, mga kabida. Okay? Now, paalala lang po, doon po sa mga nasa gobyerno, lalong-lalo na po, itong mga public officials po natin, itong mga elected officials po natin, meron pong sinabi, itong si Justice Marvic Leonin po, mga kabida, Senior Associate Justice po ng Korte Suprema, Okay, ano pong sabi niya? Ito po, a public official, more especially an elected one, should not be onion skin. Being sensitive has no place in this line of service. More so, when allowing otherwise, has the potential to create a chilling effect on the public. Recognizing that the free speech empowers the citizens
in exacting accountability from public officers. Conviction for defamation involving statements related to their discharge of official duties entails proof that they were made with actual malice. Actual malice cannot be presumed. Ayun. So dapat po sa isang public official, kung sila po ay agrabyado po mga kabida, dahil minura po sila, kailangang i-prove po nila kung yung pagmumura ng isang ordinaryong mamamayan po mga kabida, meron pong actual malice. Remember, yung malice daw ay hindi po presumable po yun. Ibig sabihin, pag sinabi daw na ito po, GAGO ka, hindi ibig sabihin po mga kabida na may malis na po yun, Okay? Tatandaan po ng mga opisyal po ng gobyerno na pwede po silang murahin as long as yung pagmumurap daw mga kabida related po dun sa official duties ng taong gobyerno, Dito kasi yung magkakatalo po mga kabida kapag mag-react na po ito hong mga nasa gobyerno, ito hong mga public officials po natin. Kasi minura sila, wala dong karapatan ang sinuman, namurahin po sila, Pero sabi po ng Korte Suprema mga kabida, wag ho kayong magbalat sibuyas. Kung kayo po ay balat sibuyas, wala ho kayong puwang diyan ho sa public service. Okay? So yun lang dapat tandaan po ng ating mga taong gobyerno, empleyado man or opisyal po ng gobyerno mga kabida. Sila po ay public servants. They have public accountabilities, Meaning, sila po dapat ay mag-ingat sa kanilang trabaho dahil nakatutok po ang mga mata po ng mga tao sa kanila, Kapag meron po silang magawa pong mali, natural po na po sila, Kasi unang-una po, mayroong karapatan ang sinuman na pumuna po sa mga opisyal at empleyado po ng gobyerno. Kasi yung kanilang sahod na tinatanggap po mga kabida ay galing po sa taxpayers' money yan. Okay? Galing po sa buwis ng mga tao. Okay? Mula sa kanilang dugo at pawis po yung binabayad po para po sa kanila. So, natural lang po yun na meron pong pumuna po sa kanila. As long as yung pagpuna, yung pagmura, mga kabida, ay in line po doon po sa kanila pong official duties. Ayun, as government elected officials. So, yan lang po. Napakaganda yung talakayan po, ni Attorney Neil Abayon, mga kabida. Alright. So, for your comments and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.